Yo, what's up mga par? Magandang umaga sa inyo at muli Sunday vlog tayo mga kaparno. At bali mga kaparno ngayon nga pala Ngayon nga pala pupunta si Bishop Anthony, yung pinaka chief bishop namin, kasi nung nakaraang linggo yung fiesta mga kapar, yung nung November 9 is wala siya mga kaparno nung fiesta dito sa amin Ngayon 16. Ngayon siya babawi mga par kasi wala nang bagyo at okay naman na yung panahon at magbimisa na siya at yung mga par, tapos na ako mag-almusal at magbibis at asikaso na lang ako at yun lang mga par. At pagka ganito is nakabis na ako mga par. Yup! Yung what's up mga par, at nakabis na ako at pupunta na ako sa simbahan At tara mga par, punta tayo doon at nagmamadali na ako. Let's go! Surprise! Mga par, dito kami sa simbahan at nagbibis na kami. Nagmamadali na kami mga par. Bisa tayo Itim na sutalo naman. Ba't mo lang sabi dito? Hey, at i-check naman. Sila, pupunta naman sa labas mga par. At sumainyo rin ang pagpapahayag ng Ebanghelyo ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Purihin natin ang Panginoon ang mapagpalang araw na ito para pakapunan natin ang ating mahal na punong obispo. At sana po isama natin sa panalangin natin. Ang ating punong obispo ay lalong maging matibay, malusog at matatag sa kanyang pangunguna sa kawan at pagkalooban siya ng mahabang buhay. Ngayon, pakinggan po natin ang bibigay ng pagbati at pangaral ng ating mahal na punong obispo, Most Reverend Anthony Ferreira. Maraming salamat, Bishop Buddy, ang obispo ng Cavite. Ibalik natin lahat sa Panginoon Diyos ang lahat ng papuri natin sa isa't isa. May natandaan na kong kasabihan ng araw kasi dapat last week andito kami. Kaya lang signal number 3, di ba? Pero natuloy ang test na ninyo kahit wala kami. At nakita ko sa picture ng social media, hanggang gitna may tao, mga naka-color red ng suot na Sunday bilang parangal sa pista ng Santo Niño di Tacloban. Lahat pa kayo Yolanda Survivor, yung mga nandito? Hindi lahat Yolanda Survivor. Ilan yung galing sa Tacloban? Ayun, galing ba ng Tacloban? Si Brother Juan Valdez? O nga, Juan Valdez, si Brother Leslie Dibaso. Yung Santo Niño ng Tacloban na dinala ng mga taga-Tacloban matapos silang salantain ng Bagyong Yolanda, yun yung karamihan ay dito na nanirahan sa La Isla Bonita de Paglaong, bayan ng Rosario, lalawigan ng Cavite. So sabi nung araw, huliman daw at magaling ay naiyahabol din. Kaya sa umagang ito, bagamat tapos na ang pista, bagamat wala na yung maraming tao, ay sinikap ko na bumiyahe at sinikap ko rin hindi mali. 8:30, nakaparada na kami sa looban ng ating kapitan sa Davao ito. So, nakahabol din kami. Kaso, bakit parang ang lulungkot nyo? Bakit nalulungkot? Tinaantay niyo malakas na bagyo? Sabi ko nga last week, bakit ang tao, pag sinabing malakas ang bagyo, at hindi naramdaman malakas, parang
lumaganap yung malakas na bagyo, no? Kaya nga sabi ni Bishop Buddy, bandang gabi na naramdaman ang bagyo dito sa Cavite, bayan ng Rosario, no? At salamat sa Diyos, ang dami ng dasal na huwag tayong mapuruhan. Actually, ang tatamaan, Metro Manila, Calabarzon, kasama ang Cavite. Pareho tayo ng signal last week, signal number 3. Gayong naman, hindi nga nagtagumpay ang bagyong Uwan sapagkat maaga itong lumihis ng landas, kaya hindi tayo napuruhan. Sino gusto ng malakas na bagyo? Meron? Gusto niyo ng malakas na bagyo? Umiiling yung bata, no? Ang hirap ng malakas na bagyo, bumabaha, nililipad ang mga bubong ng bahay. Kaya nga kung napuruhan tayo, baka pati bubong ng ating dambana ay baka wala na rin sa araw na ito. Gayon pa man, sabihin natin, salamat sa Diyos at naligtas kami sa malakas na banta ng bagyo na ang pangalan ay Uwan. Alam niyo nung araw, lahat ng bagyo ang pangalan pang babae. Hindi pinapangalan ng bagyo sa lalaki. Pero itong mga huling panahon, tinatawag na rin sa pangalan ng lalaki ang bagyo. Alam niyo dahilan kung bakit laging babae ang pangalan ng bagyo? Alam niyo dahilan? Ito dahilan na hindi ito kuro-kuro, scientifically proven. Kasi ang babae, pabago-bago ng isip. Ang babae raw, paiba-iba ng mood. Kaya tulad ng bagyo, bigla na lang lumiligo, bigla na lang lumilihis, pabago-bago ng direksyon. Kaya nung araw, laging babae ang pangalan ng bagyo. Pero, pag yung bagyong pangalan ay babae, maraming namatay, maraming nasalanta, hindi na yun inuulit. Kaya, hindi na magkakaroon ng pangalang Yolanda. Ano pa? Yung nagpalubog dun sa yung mga barko ng araw na naglalaon sa dagat na binagyo. So, Yolanda, hindi na pwede yan. Ano pa? Yung untoy, lalaki yun eh. Ano pa? Si Maring po. Ay, may bagyong Maring na malakas. Pag malakas ang bagyo, maraming nasalantang namatay, hindi na uulitin yung pangalang ganon. Pero ang natatandaan kong pangalan ng lalaking bagyo na bumaha sa buong Metro Manila ay Undoy, sunundan ni Abagat. So, hindi na rin uulitin yung mga ganong pangalan. Eh, paano ba nagpapangalan? Alphabetical. Ito yung matindi. Ako handa, pero mauna na sila. Sabi ng Panginoon, dahil sa akin, ikaw ay ipapapatay. Handa ka bang mamatay, Bishop Buddy? Huwag mo na ngayon. Pero handa. Handa. Tama, handa. Pero dapat unahin ng Diyos yung mga scammer, yung mga manlolokong pastor, ministro, mga pari, mga obispong manloloko at nag-scam ng kapwa-tao. So, sa Ebanghelyo, ang lingkod ng Diyos hindi laging masaya. Ang lingkod ng Diyos nagkakasakit physically. Si Job nga lingkod ng Diyos sinundan buong katawan, lahat ng ari-arian na benta. Sabi ng asawa ni Job, ba't ka naglilingkod sa Diyos mo? Pinahirapan ka, matakot-takot ka niyang pagdurusa inabot natin. Iwanan mo na ang Diyos mo. Ano sabi ni Job? Hanggang sa huling sandali ng aking buhay, hindi ko iiwan ang aking Diyos na aking pinaglilingkuran. Sino rito nawalan ng pera? Wala. Sino rito nawalan ng asawa? Wala. Sino rito naglayas ang anak? Wala. Sino rito nawalan ng trabaho? Marami, ikaw yun, pero nakabalik after ng retirement age. So kung naglilingkod tayo sa Diyos, hindi dadaan pera natin. Pero pag gusto niya, salamat sa Diyos. Pag naglilingkod tayo sa Diyos, hindi lahat ng asawa natin, ninyo pala, hindi tayo kasama rin, Bishop Batia. Hindi lahat ng asawa ninyo ay susuportahan kayo. May mag-asawa naghihiwalay, may mag-asawa nag-aaway, may mga anak naglalayas, may pamilya nag-aaway-aaway, lalo pagtungkol sa pera o sa yaman. May mga magkakapit-bahay nagkakasama ng loob. May magkakasama dati, pero dahil sa politika, magkakontra sila, naghihiwalay at nag-aaway. At sa mga balita, may tao, umapatay ng kapwa-tao, pag nabadrip o pag nagalit sa kanyang kapwa. Pero bilang lingkod ng Diyos, hindi po natin gagawin yan. Basta maghanda tayo, anong gantimpala sa Ebanghelyo? Ang magtitiis hanggang sa wakas ay gagantimpalaan. Anong gantimpala? Pera ba? Kaligtasan. Kaligtasan yung tinatawag nating buhay na walang hanggan o eternal life. Walang maraming pera, sige lang. Walang maraming material na bagay, walang maraming gadget o gamit sa bahay, iba walang TV, walang cellphone, walang recognition, walang kasikatan. Pero
sa huling sandali po, ang pangako ng Panginoong Kristo, makakamit mo ang kaligtasan ng iyong kaluluwa. Magtatamo ka ng eternal life o buhay na walang hanggan. Mga kapatid, huwag tayong susuko, huwag tayong tatamarin, huwag tayong aayaw. Anumang problema dumarating, ihanap natin ang solusyon, ihanap natin ang paraan. Ano nga sinasabi kong madalas? Pag may problema kami, biglang dumating ang solusyon, anong sinasabi kong madalas? Ang Diyos ay, tandaan nyo to, pag yung problema mo na solusyonan, gumawa ng paraan ng Diyos, ang Diyos ay marunong sa lahat. Yung hindi mo alam, hindi alam ng kapwa mo tao, pag Diyos ang kumilos, ang Diyos ay marunong sa lahat. Susundin natin ang kanyang kalooban. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Huli nating dalawang awitin para sa simbahan at para sa Diyos. Unahin natin ang para sa simbahan, ang himno ng Simbahang Katoliko Pilipino-Kristiyano. Ang simbahan Katolikong Pilipino Kristiyano, napaklasan ko sa iyang pag-asa totoo. Mahina po kayo masuklasin itong mundo. Ibig ko na tayo sa simbahan ng mga Pilipino. At ayun na mga kapar, tapos na ang ating banal na misa mga kapar, no? Yun, bali, pasensya na nga pala kayo sa video mga kapar, parang ano, no? Hindi, parang nagkakat-cut talaga siya mga kapar, no? Hindi ko kasi na info yung nagbibideo, no, mga kapar, no? Kasi pinawa ko yung ano ko sa, pinawa ko itong cellphone sa ano namin mga kapar, no? Kasama namin doon sa simbahan. At yun, di ko nasabi naman kasi busy talaga kami doon sa simbahan mga kapar. Hindi ko nasabi na kung ano yung i-video niya, no. Bali, parang sabi ko na lang din nata, no, na basta i-video mo na lang. At yun na mga kapar, no, pasensya na kayo doon, no. At yun na mga kapar, pumunta na ang ating mahal obispo na mga kapar, na ang ating Chief Bishop na mga kapar na si Most Reverend Bishop Anthony Pereira mga kapar, no, Didi. At yun mga kapar, sana nakasimba kayo mga kapar at na nakapakinig kayo ng homilya mga kapar, no. Bali, parang yung homily pa nga doon ni Bishop is ano na mga kapar, no, tinapik niya pa yung bagyo kasi yun nga, kasi hindi sila nakapunta ng piyesta kasi sa bagyo nga dahil mga kapar, no. At ayun lang naman mga kapar, at sana na info at nalibot ko kayo doon mga kapar, no, at lagi naman kayo nakapanood. At sa mga bago dyan, yun mga kapar, sana nakakita nyo yung timbahan namin mga kapar, no. At yun lang mga kapar, kung nakaabot ka sa hanggang dulo na to mga par, solid mga par ka, no. At huwag kamay mag-like mga par, at paki-follow at
paki-subscribe na din ako mga par, no? Kasi dalawang platform naman pinag-uploadan ko na to, YouTube at FB mga par, no? Tayo lang mga par, God bless sa inyong lahat at keep safe lang palagi at magpakatatag tayo sa ating pananampalataya. At yun lang mga par, peace out and yup.